wala namang madali eh. Lahat talaga papasok ka muna sa butas ng karayom bago mo makuha yung isang bagay na gusto mo. Na kung ano man yung hinahangad mo sa buhay, ay kailangan mong paghirapan yan, kailangan mong pagtrabahuhan yan, kailangan mong pagsikapan. Dahil lahat ng nakukuha natin ng madalian dito sa mundo, ay ganun-ganun lang riyan mawawala sa atin. Kaya mas maganda kung nahihirapan tayo sa mga ginagawa natin o sa mga gusto natin, mas maganda yon. Dahil ibig sabihin ay hinahasa ka ng panahon unti-unti, di ba? Hindi yung biglaan mo lang siyang nakuha. Dahil kadalasan, yung mga mabilisan nating nakukuha, ay ganun lang rin kabilis na nawawala sa atin. Kaya, ayun, lagi lang tayong magtiwala. At huwag tayo hihinto kung ano man yung gusto natin sa buhay, magtuloy-tuloy lang tayo. Lahat yan, may tamang proseso yan, may tamang oras yan. Kung hindi tayo hihinto ay makukuha natin yan sa tamang panahon. Yo mamen. Dahil wala tayong magawa ngayon, ay naisip kong kalikutin si Storm. Dahil may pinaplano nga si mamen na gawin sa mga susunod na biyahe natin at mga adventure natin sa paglilibot kung saan saan. At dahil nga si Storm ay hindi pa natin nabebenta para makabili tayo ng mini camper van natin, naisip ko na siya muna yung gamitin natin. Tapos tingnan natin kung ano yung pwede nating gawin sa kanya para pag nag-overnight tayo sa isang lugar ay medyo komportable tayong makakahiga dito kay Storm. Ayan, magkakalikot muna tayo dito. Samahan nyo si Mamen at ayusin natin si Storm. Yeah. Kagabi nga pala ay may napanood si Mamen, si Steve Wallis. Bali yung mga ginagawa niya ay stealth camping ba yun o stealth, hindi ko alam ha. Kung mali si Mamen ay itama nyo na lang. Tapos may napanood kasi ako na nagka-car camping, gamit lang din ang sedan na kagaya nung sasakyan natin ngayon. Tapos nagkaroon ako ng konting idea para kalikutin nga si Storm. Tara, tingnan natin kung ano yung magagawa natin dito para magamit natin at tulugan natin pag alis-alis natin. Sana naman ay maging successful itong gagawin natin. Ayan, napanood ko lang to eh. Tapos tingin natin. Bali, ihiga natin itong upuan at susubukan natin na ipailalim dito sa backseat para kahit papano ay medyo pumantay yung hihigaan natin. Eh alam niyo naman si Mamen, basta may tutulugan lang ay sanay naman tayo doon. Kahit saan nga natutulog tayo, di ba? Pagka ikaw ay mahilig sa travel, dapat ikaw ay cowboy. Yung tipong kahit saan ka lang abutan, basta safe naman yung lugar, ay komportable ka makakatulog. Tara. Kailangan nating iangat pala yung likod na part na to bago natin ibaba ng gusto tong passenger seat natin para ipapasok natin siya dito sa ilalim. Yeah. Gusto mo yan, Mamen, ha? Yeah. Ayan, kahit pa paano ay medyo pumantay siya. Kung may foam sana tayong mabibili, ayan, pumantay, sakto. Tapos nag-lock din yung upuan dito. Lagi ko ay komportable to para sa atin dahil hindi naman tayo masyadong matangkad para magkasya dito. Oh! Saktong-sakto si Mamen. Ayan. 'Di ba? Una na lang ang kailangan natin saka kumot. Testing natin. Kukuha tayo ng unan saka kumot. Pasok na natin dito sa loob ni Storm. Yan.
sakto. Tapos kumot. Parang magiging okay itong gagawin natin. Ang init. Grabe yung init dito sa Malolos ngayon. Ayan, komportable naman yung magiging pwesto natin dito. Oh, saktong-sakto mamen. Di ba? Pakita ko sa inyo, yung paa natin dito sa harap ay ganito ang pwesto. Di ba? Saktong-sakto. Ang iniisip ko kasi, total hindi pa mabenta tong si Storm, or siguro ayaw niyang mawala sa atin. Kaya naisip ko na total siya yung nandito sa atin ngayon, ay subukan na lang muna natin na gamitin siya. Siya yung gamitin natin sa car camping na plano natin sa mga adventure natin. Dahil alam niyo naman si Mamen ay mahilig nga tayo magpunta kung saan saan. Sa ngayon kasi ay ito lang yung gamit na meron tayo. Kaya naisip ko na bakit hindi na lang muna natin to pagyamanin. Kung hindi pa talaga ito yung time para magkaroon tayo ng Suzuki Every Wagon, ay ito na lang muna siguro. Darating rin naman siguro yung time o yung panahon na magkakaroon tayo ng van natin. Dahil syempre alam niyo naman na iniidolo ko talaga si Kuya Boy P pagdating sa van life. Saka si PH General. Ayan yung mga iniidolo ko na pagdating sa car camping at van life. At syempre si Mamen, gusto ko rin maranasan yung ginagawa nila. Kaso nga sa ngayon, ito na lang muna yung gagamitin natin. Komportable naman to dahil mag-isa lang naman tayo. Kaya hindi tayo mahirapan sa space natin dito sa sasakyan natin. Na-excite tuloy ako sa mga gagawin natin na paglibot kung saan saan. Ang target ko kasi, halimbawa pumunta tayo sa isang lugar at doon tayo inabutan ng gabi. Magpapaalam tayo kung sino man yung lokal na dadatnan natin doon. Kung papayagan tayo doon na matulog, magpapark tayo doon. Tapos dito tayo sa loob ng sasakyan matutulog, di ba? Marami namang mababait siguro na tao na makikilala natin kung saan-saan or sa Nueva Vizcaya na papayagan tayo. Lagay natin tong headrest ata ang tawag dito sa pinakailalim ng upuan mismo, para anytime na gusto nating ibalik siya sa dati ay magagamit natin to agad. Pero madalas lang naman na mag-isa tayo sa mga biyahe natin, kaya dito na lang natin muna ilagay. And inuunti-unti na ni Mamen na ayusin itong loob. Tapos eto, dadalhin natin tong power station natin na EB3A na galing sa Bluetti. Siyempre kailangan natin ng kuryente pag napupunta tayo sa mga lugar na wala talagang source ng power, di ba? Kaya sobrang laki talaga ng naitutulong sa bawat biyahe natin ng Bluetti. Ayan, dito natin to ilalagay sa baba para madali tayong magsaksak ng mga baterya o cellphone na kakailanganin natin sa mga biyahe natin. Pag umaandar naman tayo ay meron namang saksakan kasi sa harap na USB port para yung mga cellphone natin or yung ibang gadgets natin ay pwede na nating isaksak doon. Yan, ito nga pala yung mga gagamitin natin sa panluto-lutuan natin. Tapos meron na rin tayo na ano nga patawag doon, yung ginagamitan ng butane. Meron tayong lutuan na ganon dahil meron pala kaming ganon dito sa bahay. At hindi ko alam, sinabi lang nung mama ko dahil nung nakaraan ay nag-camping ako sa isang lugar dito sa Malolos. Tapos ayan, total mag-isa lang naman nga tayo, mga dila-dilata lang yung kakainin natin at kung ano-ano. Mahalaga lang naman pagka nagta-travel ka, kahit papano ay may laman yung tiyan natin. Tapos mahalaga sinaing. Tapos gulay naman ay madali naman yon, tamang gisa-gisa lang. Sa'yo naman si Mamen, kung gisa-gisa lang, kakayanin natin yon. Ayan, tapos may mga ilang dilata ako dito na babaunin natin sa mga biyahe natin para madali na at hindi na tayo masyadong aligaga pagka gagawa tayo ng pagkain natin kung saan man tayo mapapadpad.
Ayan, eto. Thank you nga pala sa mama ko sa pagbibigay sa akin ng mga ilang ginagamit niya dito sa bahay namin. Marami kasi kami mga kawali dahil yung mama ko ay mahilig mangolekta ng mga kung ano-anong lutuan dahil mahilig magluto ang mama ko at masarap, syempre. At ito nga pala, may binigay nga pala sa atin nakaraan si PH General. Ayan, isa yan sa mga OG na car campers. Car campers ba? Na nagka-car camping dito sa Pilipinas. Binigyan niya tayo ng napakalupet na baso. Ayan, titanium ata ang tawag sa ganitong baso. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, may nakatatak na PH General. Ayan, magagamit natin to sa pagkape-kape natin or kung ano yung titimplahin natin. Pwede rin siyang tubig. At least ay may gamit na tayo. Thank you PH General ha. Ay si PH General nga pala ay talagang napakabait. Kung ano yung kinatahimik niya sa mga video niya, gano'n naman ang kinaingay ng bunganga niya sa personal pag nakasama niyo siya. Ayan, thank you nga pala mamen PH General dito sa titanium na baso na to. At makakaasa ka na gagamitin ni mamen to. Pagkatapos kong gamitin ay itatapon ko na. Joke lang, ingatan to ni mamen at isasama ko to sa mga biyahe na gagawin natin. Yan, idala rin tayo na knife na magagamit natin in case of emergency. Halimbawa, pambukas ng delata at kung ano-anong paggagamitan natin na kailangan natin ng patalim. Ito nga pala ay galing sa kuya ko na si Kuya Boy P. Ayan, maraming salamat dito kuya. At palagi kong isasama to sa bawat biyahe na gagawin ni Yo Mamen. Ayan, nagsisimula na si Mamen mag car life ba tawag sa gagawin natin? O kasi si Kuya van life, 'di ba? Ako hindi ko alam kung ano ang mangyayari dito sa gagawin natin ngayon. Siguro explore na lang natin kung ano yung magiging tawag dito sa ayun nga na pagpasyahan natin na gawin ngayon. Siyempre gusto ko rin sumubok ng kung ano-ano dito sa buhay natin na ayokong mag-stick lang sa isang bagay na makukulong ako doon. Kasi gusto ko pang mas lumawak yung kaalaman ko tungkol sa pagka-camping, pagta-travel, sa mga adventure. Kaya sabi ko sa inyo dati na ayoko bigyan ng limitasyon yung sarili ko sa mga bagay na magpapasaya sa atin, 'di ba? Kasi maiksi nga lang talaga yung buhay natin dito sa mundo. Kaya pag may gusto kang gawin, wag mo na ipagpabukas. Gawin mo na. Tulad nito, wala pa tayong kakayanan para makabili ng sarili nating van. Tapos, eto nga lang yung meron tayo sa ngayon, kaya ayoko na ipagpabukas. Ayoko na hintayin pa yung araw na magkakaroon ako ng van para gawin yung pagtulog na ganito sa sasakyan. Kasi hindi naman natin may papangako yung bukas. Kaya hanggat may gusto tayong gawin sa buhay natin, hanggat wala ka inaapakan na tao o kahit na sino man, eh gawin mo na agad kung doon ka magiging masaya sa bagay na yon. Ayan. At eto, meron na rin tayong baong wipes. Para pagkatapos natin, ay may pamunas tayo. Pamunas, syempre pagka nasi-CR tayo. Baka mamaya kung ano-ano iniisip nyo ha, yung mga veterans dyan. Ako kasi syempre hindi naman natin alam kung yung mga mapupuntahan natin na lugar ay merong CR. Eh syempre hardcore ng gagawin natin. Kaya maganda na may baon tayong wipes, pamunas pagkatapos. Dito natin ilalagay ito sa net na to para madali nating makuha pagka kailangan nating punasan. And punas-punas lang tayo dito. Uy, para malinis. Bibinyagan natin to sa pagbalik natin ng Nueva Vizcaya. Hanap tayo ng mga spot doon na maganda para makapasyal tayo. Tingnan nyo naman at komportable si Mamen. Dahil nga hindi naman tayo kahalakihan. Nakakapag gala-gala tayo dito sa loob. Sa tingin ko yung mga ilang gamit natin na malalaki ay doon na lang natin sa trunk ilalagay. Tapos yung mga pangunahin na pangangailangan natin
ay iyon lang ilalagay natin dito sa loob. Halimbawa mga ilang pirasong damit. Ito yung power supply natin. Tapos yung mga iba pa, halimbawa pagkain, para mabilis nating makuha. Para kahit nandito lang tayo sa loob ng sasakyan ay all goods na, hindi na tayo lalabas-labas na para buksan pa yung trunk natin. Yung iba nga ay yung part na to, yung ibang Mirage ha, ay pwedeng buksan yung kalahati. Kaso ito kasing sa atin, yung kay Storm, ay isang buo siya once na tinanggal mo. Kanina ay sinubukan ko siyang alisin, kaso parang may bakal na nakakross dun sa likod. Naisip ko kasi na parang itagos dun yung paa natin, kaso parang medyo mahirap pa. Tapos naglagay ako ng foam dito kanina. Medyo malaki yung foam na nandito sa bahay, pero komportable naman si Mamen dito sa magiging pwesto natin. Kaya sa tingin ko ay all goods na to. Komportable, di ba? Para akong nasa kwarto na din, pero sasakyan itong gamit natin. Siguro lagyan na lang natin to ng mga takip, dahil meron naman tayo. Yung nakaraang binili ni Mamen ay naitabi ko pa para hindi masyadong sagap natin yung araw pagka gising natin ng umaga. Para dark room ba tawag doon? Parang gano'n ang mangyayari sa part na to. Ayan, ilalak lang naman natin to palagi once na gumora bells na tayo. Ay, ganito lang. Magiging goods na to para sa mga biyahe natin. Tapos ilang gamit. Ayan, yung nandito ay, ano ba yung mga nandito natin? Papasilip ko sa inyo para matur na rin kayo dito sa sasakyan natin. Ayan, ito yung madalas ginagamit ni Mamen nung nakaraan sa mga adventure natin. Itong cowboy hat natin. Ayan, di ba? Gagamitin natin to lalo at mainit yung panahon at mainit yung lugar na mapupuntahan natin. Tapos syempre, itong sombrero ni Kuya Boypi na binigay niya sa akin. Siyempre kailangan lagi natin itong kasama, dahil alam niyo naman na si Kuya Boypi ang inspirasyon ko sa lahat ng mga ginagawa ko. Lalo dito sa nasimulan natin na pagta-travel, talagang siya yung naging guide ko. Siya rin yung nagturo sa atin sa mga kaalaman na meron tayo ngayon. Kaya minsan si Mamen ay binabalik yon sa ibang tao. Yung pagtulong na ginawa sa akin ni Kuya, yung pagtuturo niya. Dahil sinabi niya sa akin na darating yung time na ako naman daw ang magturo dun sa ibang mga gusto rin maging vlogger, na kung ano yung nalalaman ko. Kaya yung mga ibang nagchat-chat kay Mamen ay nire-replyan ko talaga. Kinakausap ko sila na ganito, binibigyan ko sila ng advice. Ang madalas lang naman sinasabi sa akin ni Kuya na magtuloy-tuloy ka lang, dahil wala namang madali eh. Lahat talaga papasok ka muna sa butas ng karayom bago mo makuha yung isang bagay na gusto mo. Na kung ano man yung hinahangad mo sa buhay ay kailangan mong paghirapan yan, kailangan mong pagtrabahuhan yan, kailangan mong pagsikapan. Dahil lahat ng nakukuha natin ng madalian dito sa mundo ay ganun-ganun lang riyan mawawala sa atin. Kaya mas maganda kung nahihirapan tayo sa mga ginagawa natin o sa mga gusto natin, mas maganda yon. Dahil ibig sabihin ay hinahasa ka ng panahon unti-unti, di ba? Hindi yung biglaan mo lang siyang nakuha. Dahil kadalasan, yung mga mabilisan nating nakukuha ay ganun lang rin kabilis na nawawala sa atin. Kaya ayun, lagi lang tayong magtiwala. At wag tayo hihinto kung ano man yung gusto natin sa buhay. Magtuloy-tuloy lang tayo. Lahat yan may tamang proseso yan, may tamang oras yan. Kung hindi tayo hihinto ay makukuha natin yan sa tamang panahon. Nakakatuwa, na-excite ako. Na-excite ako sa mga mangyari sa susunod na adventure na gagawin natin. At masaya ako na ibabahagi ko sa inyo yung magiging istorya ng mga biyaheng gagawin natin. Ngayon kasi ay wala akong magawa dito sa Malolos, kaya naisip ko na kalikutin natin si Storm. Pagyamanin na lang muna natin kung ano yung meron tayo, 'di ba? Kasi nung nakaraan meron na tayong sasakyan, kaso nga hindi ko siya napapansin kasi ang nasa isip ko Suzuki Every Wagon, 'di ba? Kaya ang nangyayari, natambak to.
Kaya ayun, minsan mali sa atin ano, yung meron na tayo nung bagay na dapat ay pinagpapasalamat na natin o dapat ay pinagyayaman na natin, ay tumitingin pa tayo sa iba, sa ibang bagay na hindi pa naman talaga panahon para mapasa atin. Kung meron din naman nga na pagkakataon magkaroon tayo ng van, ay darating din yon sa tamang panahon. Pero ngayon ay ito muna ang gamitin natin. Magiging masaya ako na gamit natin si Storm dahil yun nga, sabi ko sa inyo dati, si Storm ay ito yung unang sasakyan na binili ko gamit yung sarili kong pera, yung pinaghirapan mo talaga. Dumi. Ayan, punasan natin tong part na to dahil puro alikabok na. Yan. Sorry Storm, napabayaan kita. Kaya ngayon ay iingatan na kita. Ayan, unti-unti ay sa tingin ko makukumpleto naman natin yung mga gamit na kakailanganin natin sa pagka-camping. Pero sa ngayon, kung ano na lang muna yung meron tayo, total hardcore naman si Mamen, ay na lang muna yung pagyamanin natin. Nahanap ko yung basahan. Nasaan yung basahan? Hindi ko makita. Pupunasan ko yung part na to dahil may dumi. Ayun, ito pala. Yan, punasan natin para kahit papano ay luminis na si Storm. Ayan ang favorite na salamin ni Mamen. Kung napapansin nyo, madalas nakasalamin si Mamen, ay may sakit kasi si Mamen sa mata. Nasisilaw ako pagka sobrang liwanag. Kaya madalas sa mga video natin ay madalas nakasalamin ako. Dahil yun nga siguro yung epekto sa akin dahil naging work from home ako dati at 24/7 ay nakatutok tayo sa computer. Yun yung ginagawa natin dati, kaya naapektuhan yung mata ni Mamen. Kaya pansin nyo minsan namumula yung mata ni Mamen dahil ayun, tapos may allergy nga rin si Mamen. Kaya minsan ay namumula yung mata ni Mamen. Kaya wag kayong mag-isip ng kung ano-ano. Kasi yung iba sinasabi, nagaganito daw ba ako o nagaganyan ako. Hindi ako nagaganon. Pero umiinom si Mamen ng alak pagka sa bahay lang. Ganun ang ginagawa ko. Or pag nasa campsite ako, nasa tingin ko ay safe naman, nagiinom ako ng isang bote na lemon dew. Ayan, thank you I Love Camping sa pagbibigay ng lemon dew sa atin ha. Saka sa Coca-Cola Philippines. Ayun, nautal si Mamen. Di ko kinakat yung mga ganyan para raw na raw talaga yung mga video natin. Ayun, may mga card pa tayo dito na hindi naman natin magagamit. Pang Skyway, saka pang NLEX. Hindi naman mahilig dumaan si Mamen sa mga ganon. Mas na-enjoy ko kasi yung biyahe pag sa looban ako dumadaan. Kasi kung ano yung nakikita kong mga tao, saka yung mga building ba, mas nalilibang ako kaysa dun sa isang diretsong highway. Tapos nakakainip. Kaya mas gusto ko yung pagbabiyahe ako ay sa looban ako dumadaan. Mag-aayos-ayos lang tayo ng mga ibang gamit dito para pag alis natin sa Linggo o Lunes ay all goods na, hindi na tayo maaligaga. Pagka paalis na tayo, all set na, alis na lang tayo pagka na-set up na natin. Na-excite talaga ako man. Sana ay samahan nyo si Mamen sa gagawin natin na to ha. At ililibot ko talaga kayo. Tara, mag-ayos-ayos pa tayo. Samahan nyo muna si Mamen dito. Yeah, lagay natin to dito. Susukat lang natin para pag matutulog tayo at nasa spot na tayo ay hindi tayo masyadong naka sa araw. Ilalagay na lang natin siya pagka matutulog na tayo. Hindi ko alam kung ito yung para dito sa likod mismo. Ang mahalaga lang naman matakpan natin yung sikat ng araw. Ayan, siguro pwede na yan. Para lang hindi sa atin naka-rekta yung sikat ng araw. Tapos itong likod, siguro wag na natin lagyan. Mahalaga itong gilid lang. Kasi may kumot naman na tayo. Tatalokbong na lang tayo kung sakaling matutulog na tayo.
Tapos magdala ko siguro ng mga makakapal din na kumot, saka mga jacket. Kasi baka mamaya yung mapuntahan natin na lugar ay malamig yung klima. Gagawin kasi natin ay magbubukas lang tayo ng kapirasong bintana para hindi tayo masuffocate ba tawag doon pag nasa loob ng sasakyan pag natulog tayo dito. Ayan, tapos na to. Yung ibang gamit ay siguro sa mga susunod na panahon ay magkakaroon din tayo niyan. Maunti-unti at makukumpleto natin yung mga kakailanganin natin dito sa loob ng sasakyan natin, para pagka dito na lang tayo nag-stay, pagka nasa ibang lugar tayo o nasa spa tayo ay all goods tayo. All goods. Gusto ko na talaga masubukan. Kaso ay mag-stay pa kasi si Mamen nga dito ng ilang araw dahil umuwi rin yung kuya ko galing sa ibang bansa. Siyempre gusto ko siyang makita, gusto ko siyang makasama dahil medyo matagal na naman na panahon kaming hindi magkikita. Saka binigyan ko muna rin ng time yung pamilya ko dito sa Malolos dahil alam niyo naman na matagal si Mamen na nanatili pagka nasa Nueva Vizcaya tayo. Kaya ayan, minsan okay din na bigyan natin ng oras yung pamilya natin. Kasi hindi natin masasabi yung bukas kung kasama pa rin ba natin sila. Kaya hanggat may pagkakataon, uwian natin yung mga kapamilya natin kahit di man madalas. Ang mahalaga magkakita-kita tayo, diba? Ayan, komportable tayo dito sa pwesto natin. Tapos eto, hindi naman na masyadong pumapasok yung sikat ng araw. Hindi ko alam kung tama yung ginawa ko na yung item yung nasa labas. Pero naharangan naman niya. Inosente si Mamin no? Ayan, ganito magiging buhay natin pagka nagtatravel na tayo sa kung saang lugar sa Nueva Vizcaya. Hanap tayo ng mga bundok doon, kausap tayo lokal, makipark tayo sa lugar nila, yung magandang view, yung tahimik at payapa, di ba? Kasi yun lang naman talaga ang gusto lang rin ni Mamen. Halos lahat naman tayo ay yun ang gusto. Makaramdam tayo ng kapayapaan sa sarili natin at katahimikan, mapanatag ka, makakita ka ng mga magandang lugar, tapos mapasaya mo yung sarili mo. Basta gagawin natin yung mga bagay na magpapasaya sa atin. Walang limitasyon. Hindi tayo papayag na malimitahan tayo sa mga bagay na magpapasaya sa atin. Gagawin natin yan, diba? Kasamahan nyo si Mamen sa mga biyahe natin, ha? Huwag niyo ako iiwan. Solo na nga tayo eh. Tapos kung wala pa akong kasama, paano na lang si Mamen? Kaya palagi niyong sasamaan si Mamen sa bawat biyahe natin. Tingnan niyo naman at ikot-ikot pa ako dito. Unti-unti sa tingin ko ay malalaman naman natin kung ano pa yung mga kulang dito sa loob ng sasakyan natin. Kasi bawat camping o travel na gagawin natin, malalaman natin dyan na, uy, kulang pala ako ng ganito, ito pala yung kulang pagka nagka-camping. Pero yung iba naman, lalo yung para sa sasakyan, ay kompleto naman na tayo. Yung pag nabutasan tayo ng gulong, or yung mga panghangin, yung tubig sa radiator, o kung ano-ano man, ay kompleto na tayo. Ang medyo kulang na lang tayo, hindi pala medyo, kasi kulang talaga yung gamit natin na pang camping. Pero darating yung time, pag naging ayos tayo, magkakaroon tayo niyan. Pagsisikapan natin na magkaroon tayo ng mga gamit sa pang-camping. Malay nyo, susunod, etong si Storm, magkaroon ng, ano tawag dito? Yung nilalagay sa taas. Para yung mga ibang gamit natin, ay ito natin ilalagay. Malay nyo, magkaroon tayo ng side awning ba yun? Tawag doon. O, pwede yun. Pwede natin lagyan si Storm nun. Pero yung tulugan ay mas komportable siguro tayo kung doon na lang tayo sa loob matutulog para safe tayo. Kung sakaling magkaroon ng emergency,
mabilis tayong makakasibat, makakabilis tayong makakaalis sa isang lugar o sa isang kapahamakan na pwede mangyari sa atin, dahil hindi naman nga natin masasabi yung bawat lugar na napupuntahan natin. Kaya ayan, maraming salamat sa pagsama nyo kay Mamen sa munting video na ginawa natin. At itong si Storm ang makakasama natin sa mga gagawin natin na pagtulog-tulog kung saan at pagtuklas ng mga magagandang lugar sa Nueva Vizcaya at yung mga ilang kalapit na lugar doon. Paano mga men, hanggang sa muli na lang ulit. Kita-kits tayo sa mga susunod na biyahe natin. Let's go.